Ako ay isang anak ng mangingisda. Ang aming pamilya ay binuhay ng dahil sa pangingisda. Kaming magkakapatid ay pinag-aral ng bahagi mula sa pangingisda. At maging sa ngayon, masabi ko na kami pa rin ay umaasa sa ating pangingisda. Mula pa noon hanggang sa ngayon, nakikita natin ang pangisdaan bilang isang industriya ng sa Pangaliban ay malaki yung bahagi na ginagampanan sa pagbagsak at sa pag-unlad ng ating bayan. Narito tayo ngayon at sakay ng patrol boat na Sa bandang likuran ay makikita ang isang malaking... Sa ngayon ay sinabi ng piloto na hindi maaaring hatakin ng lambat. Ito rin mismo ang huli-huli na ating hinahanap sa araw na ito. Minsan tinanong sa akin ng aking ina, bakit ba ako nakikipaglaban para sa ating dagat? Bakit hindi ako mag-focus sa ilang bagay na pwede ko rin naman pagtuunan ng aking pansin? Simple lang ang sagot ko sa aking ina. At sabi ko sa kanya, hindi ako naghahangad na magkaroon ng magandang hanap buhay. Ang hangad ko lamang ay magkaroon ng magandang buhay ang maliliit nating mga mangingisda. medyo masik-hasik na ngayon. Maaga pa lang, umalis na tayo sa bayan. Ngayon, siguro ngayon, more or less ay alas 13, medyo na ng madaling araw. So, narito tayo. Ngayon ay lilipat tayo doon sa kabilang bangka, dun sa Bastig, para makita natin yung actual. Sino pa? Ito po. Ay, ikaw po. So, sa kasalukuyan ngayon, sinusubok natin na makita yung lahat ng mga papeles ng bangka. So, ito ang lambat. Ito ang lambat ng Bastig. So, makikita natin ito. Ang tawag dito ay mga pinong lambat o pine mesh net. Kung kaya't ang mga karaniwang mga nakukunin nito ay mga bulinaw, mga maliliit na pusit o nukos, at maaaring mas maliliit pa ang mga isda. So ang ganitong uri ng lambat ay mahigpit natin ipinagbabawal dito sa loob ng municipal water. Nararamdaman natin yung hirap ng ating mga kapwa mangingisda. Ang pakiusap lamang natin sapagkat ang laban ng dagat ay isang laban na hindi natin makukuha sa loob lamang ng maikling panahon. Ang tanging pakiusap natin, huwag po kayong bibitaw, minamahal ko mga kapwa mangingisda. Narito tayo ngayon sa Marine Fishery Reserve dito sa Kalalani Island. Ito yung area kung saan pinoprotektahan natin yung karagatan, yung palibot na karagatan ng Kalalani Island na ginawa nating reserva para sa ating mga maliliit na mga isda. So sa area nito naging bantayan natin yung nagigitong bantayan para tingnan natin kung merong ilang mga illegal na namamalakaya, magito man ay maliit o malaki. At kanina nagkaroon tayo ng konting oras para sa snorkeling upang makita natin kung nagkaroon ng pagbabago yung kalagayan ng ating ilalim ng ating bahura. Sapagkat kamakailan lang, almost 2 years ago, nagkaroon dito ng assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at nakita nila na kinakailangan pangalaga ng area. Ang tawag sa shell na ito ay pudyo. Isa ito sa mga mamahaling uri ng shell na matatagpuan sa ating marine reserve, sa ating fishery reserve. Ito ay kabilang sa CITES, sa Convention on the International Trades of Endangered Species. So ito ay nanganganib na maubos dahil sa illegal na pagkolekta. Ang pudyong nito ay maliit pa lang. Marami nito dyan sa ating fishery reserve. So nagpakita lang tayo ng ilang sample. Mamaya mapakita tayo ng mas malaki pa dito. So ito hindi natin pwedeng kunin. Ibabalik muna natin ito sa dagat. Yung mga nasirang corales noon ay nanunumbalik. Yung ilang mga bulaklak bato ay nanunumbalik. Muli sinasabi natin, ang buhay ng pangisdaan ay nakasalalay sa buhay at kalakasan ng mga mangingisdang na ikipaglaban para dito. Hanggat narito kami, patuloy po yung ating pagkipaglaban para sa ating karagatan.